Hello, everybody. This time we'll be discussing step two on our journey for hazardous waste ID application via hazardous waste management system. At dito sa step two, yung natapos natin na mga steps sa ating step one, mas madali. Kaya lang, ang step two ay nagpapakita po ito ng ating mga compliances sa mga applicable permits, clearance, and certificates. So kung meron tayong mga available permits like ECC or CNC, PCO accreditation, discharge permit, permit to operate, at kung ano pang relevant permits issued by DNR EMB, ilalagay natin dito sa step 2. Kaya ang step 2 ay environmental compliance permit. Paano ba naglalagay ng mga permits doon sa hazardous waste management system? So simply, we will go to our profile doon sa account natin sa HWMS. Meron tayo diyang profile. At sa profile natin, pag na-click natin yon, makikita niyo yung button na ah, add permit. So dito ay makikita niyo may mga permit types. Kung meron tayong ECC or CNC, PTO, DP, Hazardous Waste Generator Registration Certificate, PCO Accreditation Certificate, Chemical Control Order. Kung meron tayong isa sa mga to, at dapat meron, i-upload natin sa ating profile para sa ating registration as a hazardous waste generator. So, halimbawa, meron tayong ECC, applicable sa atin yung ECC, click natin yung ECC, at yung reference number. Halimbawa, ECC OL R4A 2020 00561. Halimbawa lang yan. And the date it was issued, halimbawa February 4, 2020. Yan. At kailan ang expiration nito? Actually, wala naman expiration yung ating ECC. Lalong-lalo kung nagsimula nang ma-implement yung project. So, meron ditong mga nilalagay na expiration date. Mayroon kasing mababasa kayo na kapag ang project ay hindi na-implement, ang ECC ay mabuvoid. Alang taon yung tinutukoy doon. Kapag sa loob ng 5 taon, yung project ay hindi na-implement, 5 taon, hindi na rin, hindi na request na extension, ma-expire yung ECC. So, pwedeng isang sagot natin dito sa expiration date ay yung 5 years after issuance, yung February 4, 2020. Pwede nating ilagay February 4, 2020. Yan. Pero pwede din technically kasi wala nga naka-indicate sa ating environmental compliance certificate na expiration date. I presume pwede mo ring lagyan ng 02/04/2020 kung ano yung date na na-issue. Na bahala na po dyan ang evaluator kung alin po yung kung titingnan niya yung expiration date at alam naman po talaga yan na wala expiration date. Pero I do recommend the use of yung February 4, 2025. Yan, kung hindi talaga natin alam ang ilalagay, no? At place of issuance kung saan naman in-issue ang ECC. Usually sa reference number, makikita mo na yung place of issuance. So halimbawa, EMB, Calabarzon, um, Rojas Boulevard, Ermita, Manila. Ermita, Manila. So yun. And then we attach the permit or the certificate, we choose the file, we add the file,
And then that's it. Makikita na natin yung ECC or CNC natin doon sa system. So, magiging itsura ng step number 2 sa inyong account ay ganyan. Merong mga listahan ng mga permits, clearance, and certificates, yung reference number, date it was issued, expired, place of issuance, at yung in-attach natin na file. So makikita yan ng evaluator pag na-submit na natin yung ating registration dito sa Hazardous Waste Management System. At the same file na in-attach mo dito sa step 2, ang i-attach mo din sa step number 5 among many requirements. So yun lamang kung paano kumpletuhin ang step 2 ng Hazardous Waste Generators ID application via online Hazardous Waste Management System. Thank you very much and God bless us all. At kung gusto niyo pong malaman paano naman yung step 3 at patuloy, please subscribe, share, and like this video. Thank you po at mabuhay tayong lahat.